Yeah, check. Farmer Magulang ko in the house, yo. So ako po yung nagbabalik at heto ako ay nagta-transfer ako ng seedlings ng papaya dito sa seedling bag. Ngayon, sa mga gusto po mag seedlings nito, kailangan natin ng 3x3x8. Ito po yung size, required size o recommended size para sa seedlings na papaya. So ito po yung aking punla. So kapansin nyo, payat at konti na lang. Red lady papaya, ano po? Yun, red lady papaya. So, yun, nagbabalik tayo at habang pupunla ako dito, no? Habang nagta-transfer ako dito ng punla, eh, magkikwento ako sa inyo, ano po? So, yun, matagal-tagal tayo hindi nakabalik. Tayo matagal na nahimik. Dahil nga po sa isang dahilan. Siguro, yung iba, alam na, no? So, nahack po yung account natin, nahack yung page natin. Kaya kapansin nyo, wala na tayong update doon at yung pinopost ng hacker doon sa page na Farmer Magulang ko ay mga movie, no? Mga Indian movie. Kaya sa mga nakakalam, gets na nila na talagang nahack kasi hindi na ako yon, hindi na usual. I mean, wala nang update about sa pagtatanim. Pero nitong nakaraan o lately lang ay dahil nga in-erase ni Facebook, no? Yung mga pinost niya na mga movies ay siguro dahil syempre may copyright, no? Ay nag-upload siya ngayon ng nasa farm, no? Sa bukid. Nakakatuwa no? So yun yung nangyari. So hindi pa ho natin nabawi at mukhang malabo makuha ko natin ulit gawa ng napakahirap. Ang hirap ni Mita. Parang wala siyang solusyon pagdating diyan. Dami ko nang pinanood ng mga video sa YouTube kung paano natin i-retrieve yung page. Wala lahat. 3 times po ako nag-appeal. Provide ako screenshots, lahat ng proof. Pero wala pa rin nangyari, walang solusyon, walang action. Pambihira talaga. Ang linaw na ng ebidensya nasa akin yun, pero wala pa rin Kaya tawa ngayon si hacker. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Somehow, mabawi ko yon. Pero mukhang suntok sa buwan na lang, no? Kaya, yun, higit isang buwan, no? Higit isang buwan na yung nakalipas. May 13 po yon na-hack ng gabi. Ang bihira nga Biruin mo yon sa loob ng ilang taon, yung page na yon, no? Yun yung naging mundo ko, no? Buhat nung ako yung nag-resign sa aking trabaho, so doon na nagpo-focus na ako sa pagtatanim, gagawa ng video, sinishare ko sa inyo. Tapos sa isang gabi lang, o sa isang pagkakataon lang, no, nagising na ako na nagbago ng lahat. Yung pinaghirapan ko na ilang taon, napunta na sa ibang tao. Yun yung masaklap doon no? Yung pinaghirapan natin tapos iba yung nakaani. Marami nagtanong sa akin na gumawa na lang ako ng bagong page. Hindi pa rin ako gumawa kasi nagbabaka sakali na may himala at makuha ko ulit yung aking page. Pero hanggang ngayon, wala. Kaya sa mga nagtatanong kung meron na akong page, actually meron akong page dati na ito. Meron akong 4 kasi na page. Yung 3 nun nawala, no? Tinanggal nakuha ni hacker. So yung isang natira na pinakamahina, yun yung natira. So pwede nyo ako i-follow doon. Yun ay Famco Farms. So ginagamit ko yung page na yon tuwing meron akong harvest ng aking pakwan, melon. At nagbabayad ako. Kumbaga nagpapa-sponsor ako, no? Nagbabayad ako sa Facebook at para ma-advertise yung aking product, no, sa buong lugar, sa buong bayan o kabilang bayan, para maraming makakaalam na meron pong harvest na ganito. So malaking tulong sa akin yan. Isa yan sa diskarte ko pag meron akong harvest. At ngayon gagamitin natin. So kung gusto nyo makitambay ulit sa akin, so yun, samahan nyo ako doon, follow nyo ako doon, Famco Farms. So related rin naman sa Farmer Magulang ko kasi Famco, farmer ang magulang ko. Other meaning yan ay family ko, no? Bakit farms? Kung tutusin dito sa site ko, mali dalawa no? Ito yung personal ko at yung isa naman doon sa corporate garden namin na ako din po yung nag-organize. So nakita nyo na yon, no? Doon sa bandang taas. At kung naalala nyo pa yung tanim namin ampalaya noon, yung sa grupo namin na nabahaan, so yun po yung
isa sa garden namin, no? So, dahil more than one na, so farms. So, marami kasi akong lugar na napuntahan at nakapagtanim ako. So, naka-experience ako magtanim. So, pisahan natin nung nasa Luzon ako sa Pangasinan. Siyempre, nasa kumpanya pa ako noon. So, naka-experience ako na sa farm. Aside dun sa talagang farm ng kumpanya, ay dun sa mga farmers mismo. Kumbaga, nag-assist ako, no? Nagpuput up ako ng farm para sa kanila. So, and then, nung na-transfer naman ako dito sa Leyte noon, after nung Yolanda. Yolanda ay 2013 ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. And then, 2014, no? First quarter ay napunta ako dito. At, ay hindi, mali. 2015 pala, no? So, dito ako na-transfer as pinadala ko nila dito para mag-put up din ng demo farm, no? In collaboration with Chuchi Foundation, no? Na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo noon. Papagawa ng bahay, no? Mga groceries, mga relief goods, no? Then after noon, na-transfer ako sa Iloilo. So, doon naman ako naka-experience naman ng pagtatanim. At more in Pakwan, nakaka-inspire yung mga farmers doon. Dami kong nakasalumuha, dami kong natutunan, no? Bukod dun sa marami akong natutunan sa mga watermelon growers ng Pangasinan, no? Especially in western side, ay nadagdagan pa nung nasa Iloilo ako. Pinag-combine ko alin yung mas, yung strength, ano yung mas advantage, yun yung pinag-combine ko. Tapos kinumbine ko pa sa technology ng kumpanya, no? Ng seed company, paano kami nagtatanim ng pakwan, ano yung mga technique niya ginagamit namin. So, kinumbine ko yan. After nun, noong 2017, tuloy na ako nag-resign sa kumpanya dahil nag-decide ako na mag-solo. I mean, ipo-full time ko na yung career sa pagtatanim. Gusto ko na magiging full-time farmer. By the way, sa mga hindi pa ako nakakalam, isa po ako agriculturist, no? So, ang expertise ko is about crop production. Kaya, more in pagtatanim yung atin pong binabahagi dito. And then, yun. Sinadya o talagang plinano ko na gusto pumasok sa isang seed company, which is Nonyo Seed Company, no? Ako ang isa sa pioneering trainee na naging employee. So, isa ako sa kanunang tao ng Nonyo Seed Philippines at aking pinagmamalaki na dahil sa Nonyo Seed Philippines ay marami akong natutunan. Walang farmer ang magulang ko kung walang Nonyo Seed Philippines. Yan po yung katotohanan, no? So, talagang malaki ang utang na loob ko sa kumpanya. Hindi ko makakalimutan yung karanasan. Bad and good memories. Still memories. Ay napakagandang experience sa akin. Kaya, saludo, no? Kaya naman po, halimbawa nito, hindi siya nagpo-promote pero talaga namang number 1 ang Red Lady Papaya, no? Hindi ko pa rin naiwan, no? Kung ano yung mga magagandang nalalaman ko syempre, yung mga variety syempre ng Nonyo Seed Philippines. Tulad itong Red Lady Papaya, no? So, basta papaya, Red Lady, no? So, ang tawag nito, yung pakwan, no? Basta mga prutas, pakwan, melon, Nonyo Seed yan. Kasi, galing ako doon, alam ko yung proseso alam ko yung strength ng company pagdating sa seeds. Noong 2017 nga, no? Umalis ako. Pero yung kaibigan ko, na nakilala ko nung nasa Nonyo Seed pa ako, nakakilala kami sa AgriLink noon 2012 ay nung nalaman niyang nag-resign ako, nirequest niya ako na tulungan ko siya sa kanyang farm. Kaya kung naalala niyo, yung mga maraming videos din ako noon galing dun sa farm nila. Yun yung Melea Bee Farm ng San Jose, no? Batangas. Kaya sa mga nakapunta doon, dami niyo matutunan noon about bees. Ang ginawa ko dun sa kanyang farm, since ako yung farm agriculturist, ang gusto niya ay magkaroon ng maraming tanim kasi may bees nga, dapat maraming tanim, maraming bulaklak. So, yun, nagiging diversify na, no? Kumbaga, pansin niyo doon sa mga videos ko, compact farming yung style na ginawa ko. May nakatanim dito, may nakatanim dyan, tabi-tabi, no? Companion planting, yun. Yun yung ginawa ko para beneficial sa lahat, hindi lang sa tao, maging sa lupa, maging sa mga bubuyog. Isa din yan sa naging parang application ng aking pong nalalaman about permaculture. So, na-apply ko rin doon. Kumbaga, yung designing, farm designing, yun yung gusto ko Talagang nagdi-design ako doon, mandala gardening. So, kahit na maliit lang po yung space natin, kung gusto nyo na sa tingin mo, ma-maximize mo, ay gawan mo ng design. Kilala ang Melea Bee Farm din sa Vanilla, no?
second most expensive spice in the world. Next to saffron. Pero tinuturo natin kung paano ito itanim, ano yung pamaraan, paano natin pabungahin. Hindi madali yung pagpabunga ng vanilla. Isa yun sa dahilan kung bakit ang mahal ng vanilla. So, yun. Okay. After nun, yun, umalis na ako dahil tapos na rin yung mission ko doon. Ay, nabutan naman ako ng nagpunta ako ng Eastern Visayas sa Borongan City. Nabutan ako doon ng quarantine. Yun na yung pandemic natin, yung COVID-19. So, dahil nga hindi ako mapakali kung hindi ako yung ganito, hindi ako magtatanim. Naghanap naman ako ng farmer doon na magiging kapartner. So, yung lupa niya, tinaniman namin. So, yung mga videos natin, nagtatanim ako ng pakwan doon. Nagtatanim ako ng melon na naka-trellis type. Grabe, sobrang hirap ng klima. Yun pa lang naging dahilan. Napaka-the-best yung experience ko doon na doon ko na napagtanto bakit konti lang nagtatanim sa bandang Samar at saka bakit ang mahal ng mga gulay nila doon. Kasi mostly, yung supply ng gulay nila galing sa Mindanao, galing sa Luzon o sa Baguio. So, syempre, dahil sa layo ng transportation, ang mahal na. Tutubuan pa ng mga traders, no? Dating doon sa retailers, yun, mahal na talaga. At meron pa, nakapagtanim din ako noon ng cabbage, broccoli, at cauliflower sa maliit lang na area. Kumbaga habang nagtatanim ako ng pakwan, natanim ako ng melon, sinisingitan ko yan ng ibang tanim. Kumbaga, experimental only. I-check lang natin yung adaptability ng tanim. So, may kwento ako niyan. Isiseparate ko yung video tungkol dyan. Sa ganun ay maintindihan nyo ng husto ano yung naging nangyari. At bakit ako na-encourage na magtanim o sumubok ng cauliflower, broccoli at saka cabbage sa Borongan City. Ako pa to. Then after nun, dito na ako sa Leyte. Balik ulit sa Leyte. Hindi ko pa pala nabanggit, no? Nakapagtanim din po ako sa amin, sa Bohol. So, may kwento din yun, no? So, yung video na nakita nyo sa Ampalaya, tanim ko na Ampalaya, ay sa Bohol po yun, dun sa lupa ko namin, ay yun, talagang detalyado kong shinare po yun sa inyo, no? Part 1, part 2, part 4 pa yun. Talagang na-inspire talaga ako dun at marami naman pong feedback, no, na akin pong natanggap na ay nakatulong din po sa kanila. Kaya ako po ay naging masaya na malaman yun. So yun, kahit sabi ko nga, kahit sang lugar ako napunta, basta magstay ako ng medyo matagal-tagal, aray,